Maki-joyride na, dito lang sa Lakwa Chika. Good morning mga chicks! Isang oras ng makabuluhang lakwa at chikahan ang hatid namin sa inyo dito lamang sa Lakwa Chika. Kami po yung host, ako po si Classmate Jel. Ako po si Classmate Cholo. Hello, Classmate Cholo. Ayun. Hi, Classmate Jel. At medyo nawala ka last week. May mga family affairs na kailangan natin puntahan. Pero syempre, hindi pa rin naman namin pinabayaan natin mga classmates dahil nga syempre, tuloy pa rin ang usapan ng Lakwacha at ang chikahan dito sa Lakwa Chika. Kamusta kaya ang ating mga tagapakinig ngayon? Dahil lalo na't bumaba na naman ang pinakamalamig na temperature ngayon. Oo nga, no? Mula 19.9, kung di ako nagkakamali, naging 18.8 na siya ngayong umaga. Sobrang lamig ngayon sa Pilipinas. Sobrang lamig. Hindi na, actually, kahit naka-jacket ka, malamig pa rin kasi hindi siya normal sa sa country natin na ganito nga kalamig. Ayun. So, ma-expect pa kaya natin 'yan? Siguro may expect pa natin na lalamig pa. Oo, sa huling pagkabalita ko sa radyo, sa television, ganyan, hanggang mga kalagitnaan pa ng Pebrero yung gantong lamig. Kasi 'di ba, hanging amihan ganyan. Tapos meron pang low pressure area na palapit sa atin. Pero ayun, medyo enjoyin na lang natin yung lamig ng panahon na dapat ay nung Desyembre pa dumating. Pero syempre buti nga ikaw nakakarinig ka pa ng mga ganyang klaseng balita ngayon. Kasi ang mga balita na lang na pumapatok ngayon sa TV, sa radyo ay ang balita tungkol kay Bong Navarro. Diba? Napansin mo yun? Actually, pansin ko din yun na mas madami pa sanang mas okay na. Oo nga. Marami pa masyadong pwedeng mga talakayin pang mga balita. Pero syempre, kung titingnan din naman natin, nakakaawa din naman si Bong Navarro. Pero wag na tayo wag delve din doon, kasi hindi naman yung ating pag-uusap. Pero syempre yun nga mga classmates, babalikan lang po natin na ang January po ay ang month of juicy fruits natin dito sa Lakwa Chika. The Juicy January na syempre pinuntahan na po natin ang strawberries ng Baguio at ang pomelo ng durian last week. Ng Davao. Ay, ng Davao. Ano sinabi ko? Pomelo ng durian. Pomelo ng durian. Nalito ako kasi durian din sa Davao. Ayun. So, strawberries ng Baguio at ang pomelo ng Davao. Ayun. At this week, This week, medyo kakaiba yung pagtalakay natin, kasi hindi lugar mismo ang i-feature natin today, kundi isang event. Kumbaga, isang pinahabang calendar boy. Kasi ifo-focus natin ngayong linggo, isang event na gaganapin dito sa UP Diliman ngayong Thursday. Para siyang benefit concert. For one of the cities na tinamaan ng bagyong Yolanda. Lalo na ngayon, kaysa kay Bong Navarro at sa lamig ng panahon, isa pa to sa mga lugar na pangalan na laging lumalabas sa news, sa television, sa radyo ngayon. Kumbaga, pinuntahan na nga ito ni Justin Bieber di ba? Oo, sa totoo lang actually. At itong event na to ay nilaunch ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy. At syempre, it aims to address the needs of UP Tacloban students and staff who were affected by Typhoon Yolanda last year, noong November 8. Ang layunin nga ng event na to ay mag-raise ng funds para makapagbigay ng meals para sa UP Tacloban students and staff. Mukhang napatikim na nabigyan na natin sila ng idea, And of course, this campaign also aims to raise the level of awareness of the community regarding the concerns after the disaster and the challenges ahead. Lalo na kasi talagang makikita naman natin sa news na kailangan ng komunidad na yung beneficiaries ng concert na to ng tulong nating lahat, lalo na tayo na nasa UP system, And of course, nabanggit ko na nga kanina, ng event na to ay gaganapin this Thursday on January 30. And if I'm not mistaken po, there are 19 starting bands. As in, pag sinabi ko starting, as in, hindi sila mainstream, hindi sila sikat, di pa sila ganun kakilala ngayon as a music scene. Pero silang 19 bands will present to us their songs and to share their talents for this amazing cause. Yes, yun, cause. Yes, and you have to start somewhere nga naman, di ba? Oo nga naman. At madagdag ko lang na isasagawa ngayon ang
taunang Sining del Pilar ng Department of Broadcast Communication sa Yes. College of Mass Communication, no? Oo. So, isa rin tong event na maganda nating puntahan. Oo, yun nga, nabalita na kanina sa DZUP Balita, no, kung ano mga nangyayari. Pero syempre, ayun, balik tayo sa ating topic na, ano bang event natin ngayong linggo na pag-uusapan natin? Oo, medyo napalihis tayo dun. Oo Pero syempre, ito na nga, 1,000 meals for UP Tacloban. Or hashtag 1,000 meals for UP Tacloban. Ang ano po, kung gusto niyo po siya ipatrend, kung gusto natin siya pag-usapan, gusto niyo pong malaman ng iba't ibang detalye tungkol dito sa event na to, you could search on Twitter, that's hashtag 1,000 meals, number 4, UP Tacloban. Okay, so yun po ang pangalan ng ating event na i-feature this week. Nako, at syempre kung baka mamaya gusto nating maki-join dito sa benefit concert na to, ay pwede naman nating i-search sa internet kung ano nga ba ang layunin nung 1,000 Meals for UP Tacloban benefit concert. Pero classmate Jel, no, pansin mo, the name says it all. Actually. Diba? Na parang 1,000 meals for UP Tacloban. And I've read some news, no, na parang kaya daw nagkakaproblema daw sa UP Tacloban sa pagkain kasi daw nagmahal. Syempre kasi pansin natin na ang bagyong Yolanda and all the tragedies that happened to Tacloban at syempre sa UP Tacloban, medyo talagang malalaman natin na mamahal ang pagkain, ang resources. Syempre kasi 'di ba, yun nga dala ng ating mga kalamidad. Pero yun, kaya meron tayong hashtag 1,000 meals for UP Tacloban para makatulong naman sa ating mga classmates, sa ating mga scholar ng bayan na patuloy na 'di ba, nag-aaral pa rin despite whatever happens, no? Whatever happened last time. Tama yan, no? At syempre mamaya, meron tayong guest na makikitulong sa atin para talakayin ang layunin nito, nung benefit concert mas na to. malalaman natin yung deeper meaning, yung deeper purpose nitong event na to pagdating ng ating guest. Pero syempre, bago natin na pag-usapan to, no, nahayaan lang natin siya na magkwento at mag-expound pa ng event na to. Pwede naman sagutan ng aming question of the week, no, na makikita natin sa ating Facebook page. At ang tanong ay, kung magpapatattoo ka, anong design at saang parte ng katawan? Ano kaya connect nito, no? Oo nga, pero tingnan na lang natin ang mga sagot ng ating mga chicks later. At syempre, pwede nyo rin kaming senda ng mensahe sa 0927-220-8332. At syempre, you can promote with us and leave us a message on Facebook. That's www.facebook.com/lakwachika sa DZUP1602. At syempre, kung mag-search na rin naman kayo ng hashtag 1,000 Meals for UP Tacloban sa Twitter, ay i-follow nyo na rin kami. Or i-tweet nyo kami sa Lakwachika DZUP. At ayun, syempre, you could visit our website, dzup.org. Pero bago yan, no, isinasagawa ngayon ang taunang Sining del Pilar ng Department of Broadcast Communication. Yung nabanggit nga kanina ni classmate Jel, sa College of Mass Communication. So, kamustahin natin ang programa live mula sa TV Studio Media Center, CMC. Mag-uulat si Waina Ponsungkula. Narito nga tayo ngayon para sa Sining del Pilar 2014. At para sa kaalaman ng ating mga listeners, ito ay ang taunang Student Academic Conference kung saan itinatampok ang mga likha ng mga estudyante ng Broadcast Communication. Nahahati sa dalawa ang Sining del Pilar. Una na dito ang Cecilia Lazaro Critica Series kung saan ipinipresenta yung mga gawang research at criticism papers tungkol sa iba't ibang mga teksto. Ay ikalawang bahagi naman ay itong Sining Lito Chongson kung saan ipinipresenta yung mga audio at video productions ng mga estudyante. Kanina nga sa pasimula ng programa ay pinalabas sa isang video documentary tungkol sa Mendiola Massacre na gawa mismo ni Lito Chongson. Siya ay kilalang aktivista, filmmaker at dating membro ng Broadcast Communication Faculty. Matapos ng pagpapalabas ng docu ay nagkaroon ng maikling talakayan kung saan nakapagbahagi ng kanilang mga saloobin ang mga dumalo. Sa ngayon ay inaantabayanan ang unang grupo ng mga presenters para sa umagang ito. Mula dito sa Media Center, ako si Ina Porsuncula para sa DZUP 1602. Kasali ka! Ayun nga, narinig na natin si Waina Porsuncula para dun sa mga kaganapan doon sa ating Sining del Pilar dito ginaganak sa UP Mass Communication, College of Mass Communication. At syempre sa pagbabalik natin, pagras ng break, ay makakasama na natin ang ating guest from nga bang niya? For this event, for 1,000 meals for UP Tacloban. So abangan natin yan mga classmates. Ayun. At syempre, abangan niyo po kami pagkatapos ng break dito lamang sa Lakwachika. Tara, maki-joyride na. Dito lang sa
Lakwa Chika. Isang malamig na umaga mga chicks. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwa Chika. Ka-chicks ka pa! Ayan, muli, ito po ang Lakwa Chika. Kasama niyo po ang kami. Ako po si Classmate Jal. Ako po si classmate Mitch. At ako po si Classmate Cholo. At syempre, nandito na ulit. Yes, Classmate andito na Mitch. po ako. Hi mga ka-chicks, good morning po. Saan ka nang galing, Classmate Mitch? Sorry guys, na-traffic ako. Wow! Oo, actually, traffic na Pero ngayon sa oo. ganitong oras. Ayun, so napag-usapan na nga natin kanina ng event po natin ay ang hashtag 1,000 Meals for UP Tacloban. Yes. At pag-uusapan natin yan mamaya, no, pagdating natin guys. Pero ngayon, pag-usapan muna natin, ano ba pwede natin pag-usapan? Syempre, yung related sa ating question of the week. Oo, kasi di ba nagtaka ako kanina, sabi ko, tinanong ko, ano Bakit ba ang yun? connection ng Oo. tattoo sa sa Tacloban? Kasi- Inuulit natin no, yung question of the week natin para sa mga ka-chicks natin na hindi naubutan yung pagkasabi ni Classmate Cholo. Kung magpapatattoo ka, anong design at saang parte ng katawan? Oo. Yan. Ito po kasi mga ka-chicks, yung tanong na to, related po siya sa Pintados Kasadyaan. Kasadyaan Festival. Oo, yun. Ang Pintados Kasadyahan. Ay, Kasadyaan. Kasadyaan. Kasadyaan Festival. So, sa pagkakaalam ko, ang kasadyaan is meaning happiness. Oh. O, diba? Kasadyahan. Kasadyahan. Kasi ang sadya meaning is Masadya. happy. Sadya is happy. So, kasadyaan is happy festival. Kasadya. Yun. Okay. Oo. Itong festival na nga to ay isang cultural religious celebration daw sa Tacloban na Oo. binase sa body painting traditions nung mga Pintados warriors. It's also known as Tattoo Parade daw. Which syempre, yun nga, may dancing and singing. Oo. Kasi, di ba, festival siya, parade, ganun, happy-happy. But for people who don't know, ang Pintados Festival, hindi lamang siya ginaganap sa Tacloban kasi meron din tayong Pintados Festival sa Pasig, Iloilo na ginaganap every May. Every the month of May, yun, if I'm not mistaken. Pero nakapunta na kasi ako ng last year at talagang Pintados. Pinta sila. As in, nakapinta sa lalaki. Oo, black ink, minsan may colored ink, gano'n. Tapos sumasayaw talaga sila, presentation. Like any other festival na napag-usapan natin dito sa Lakwa Chika. Para lang klaro, no, classmate Cholo. Same one to. I guess so. Oo. Same type eh. Oh, same kasi treatment, oo. ganon. Same May same paint, ginagawa, may oo. sayaw, may festive feel. Oo, feeling ko pareho naman. Oo. And Pero yung- feeling ko same purpose din naman. Oo, yung siguro pagkakaiba lang nila is yung itong Pintados Kasadyaan Festival ay minerge. Yung Pintados Festival, minerge sa Kasadyaan Festival. Tapos, kaya, okay. yung ito namang Pintados Kasadyaan sa June 20, lagi daw June 29 Pinuhold. hinuhold. Oo. Oo, ayon okay. sa internet. So kung ito June, May yung sa May yung sa Iloilo. Iloilo. So ayun nga. Kung napansin nyo, napansin ko lang ngayon na it's a festival na ginaganap talaga sa Visayas. Oo. Oo, 'di ba? Napansin So, niyo yun Tatak kasi Visayas siguro. oo, talaga siguro siya, kasi no? Tacloban tapos Iloilo. So may pagka siya na Visayas, it's a Visayas culture talaga. Ayun, pero syempre no, wag na natin patagalin pa kasi Nandito na ating nandito guest. na ang Ang ating ating guest. Na pag-uusapan natin ang hashtag 1,000 Meals for UP Tacloban. So, good morning po. Okay, good morning. Hi, good morning to everyone na nakikinig po. Hello, ayun, may dala pa siyang pagkain. I-share mo ba yan? Mukhang i-share mo yan sa amin ha. Oo. Ayun. Magpakilala ka naman. Oo, magpakilala ka naman. Anong, your name, your age, your name, Parang your course, interview lang. oo, Name, year, and Yes. course. and your relation to hashtag 1,000 Meals for UP Tacloban. Hi everyone, I'm Arian Chris Villegas, BS Biology 3rd year. And then, ako yung parang head point person ng mga taga Tacloban that's under Tindog. Lahat ng cross-registrants na from Tacloban. Oh, so Tindog is an organization for UP Tacloban people, tama ba? Hindi siya exclusive to Tacloban people because Tindog is a network of friends, families, and supporters of the victims and survivors of Typhoon Yolanda. We're under the student sector. Alright. Oo. Interesting. So Pero, at least meron tayong mga representatives here for Tacloban. That's Yeah. nice. Oo. pero wag na nating patagalin pa no na classmate Arian, paano nga ba na conceptualize yung campaign na to at sino yung mga tao na tumulong para magawa ito, yung 1,000 Meals for UP Tacloban? Firstly, yung organizer niya na main is yung Contend UP. So,
nung binuo siya, nung conceptualize siya, una is for the benefit of the cross-registrants na andito. However, that was the time na early January, and it was 2014, and yung main cause kasi niya is to raise awareness, continuous awareness and support for the survivors. Kasi nga, nag-fade na yung charity and all that. There has to be a continuous awareness. So, yun yung point niya. And then, kaya ayun, ginawa yung 1,000 Meals for Tacloban. Yung mangyayari, the fund that will be raised will be channeled instead of to us, that's gonna be to the UP Tacloban who are still in Tacloban right now. Oh, so we're giving it directly to the students of UP Tacloban and the people there. The fund will be turned over to the OVCSA, and then they will find the way, since they are the office that will be held accountable for those processes. So, hindi siya sa mga cross-registrants na nandito. Initially, yun yung dapat, and then the cross-registrants themselves, us, we said na it's time for us to also have an active participation and not just to stop at the receiving end. So, yun. That's nice. Pero kamusta ba yung mga cross-registrants na nandito sa Diliman? Yun yung, meron na kasing meals na secure for us until May, sabi ni Chancellor Saloma. Okay. So, that's why, parang sabi namin na it's time na sila din Reach out matulungan naman. namin. Oo. Pero I just wanna point out I just wanna point out na ang good nung point kanina na the help is continuously fading. I noticed that since nung medyo mainit pa yung issue ng Typhoon Yolanda hitting Tacloban. Marami. Oo, maraming lumalabas, maraming Yeah. susulputan. Kahit There's pero been a few Red Cross, Sagip Kapamilya and stuff. Galing Ganun, pa sa dami. ibang bansa, meron Oo, din, diba? marami. Parang nagkaroon lang siya ng hype. Oo. Tapos Oo. nung after some time na parang, hindi, okay na yun. Baka ganun yung tapos medyo nawala. Pawala na Oo. pawala nga. So it was good na kayo, you thought of this para Oo. somehow mabuhay ulit yung charity nga na yun. And para ma-remind sa mga tao na hindi pa sila completely okay. So, Oo. kailangan pa rin ng tulong. I just have a question. When did you guys start to conceptualize this idea of 1,000 meals? That's an initial plan talaga ng content kasi sila yung main organizer. So, tinap nila kami. Feeling ko before pa 2014, they already thought of that. Pero humanap ng tamang timing. So that, kasi di ba yun yung issue na hindi na fade na yung awareness. And then wala na ding support from the ground na to assert for the people to be held accountable. For example, kasi we're sustaining ourselves on charity, pero meron namang dapat, like for example, donations from international government na napupunta sa government natin. So parang yun yung point talaga ng 1,000 meals. Pero ano nga ba yung concept? Explain mo nga sa amin, bakit 1,000 meals? 1,000 meals, parang ginawa siyang quota para yung parang point na meron kang kailangang i-reach na goal. Kasi for example, meron lang benefit concert, masyado siyang loose for the people at walang push sa'yo. For example na, walang concrete na idea. Ikaw, kung bibili ka ng ticket, at least you know that your one ticket will count sa 1,000 na number na yon. So it's parang a number that will concretize or parang gagawing tangible yung effort for the benefit concert. Actually, and speaking of that nga, yung meals, yung ticket per meal. So how much is one ticket and yung niya? Parang yung kapalit niya? That's the beauty there. Kasi one ticket that you buy will secure 1 day's meal of a student in UP Tacloban. So yun yung beauty niya na you don't just buy a ticket worth 100. You actually secure 1 day na pagkain na 3 meals ng isang person doon sa Tacloban. That's nice. Oo. So if we say 1,000 meals for UP Tacloban, that 1,000 meal is 1,000 for 1,000 students or 1,000 meal as in yung 3 meals ng bawat estudyante, yun, i-minus natin doon sa 1,000. The 1,000 is 1,000 tickets. So that's 1,000 students there for 1 day. Okay. That's nice, no? Pero, medyo na lang ako, no? Kasi, syempre, during nung hype, madaming mga ways para nagiging charitable yung mga people. Merong mga nag-volunteer, merong nagbibigay ng monetary support, ganyan. Pero bakit benefit concert yung naisipang isagawa? Kasi yung benefit concert, parang two-way siya na yung nag-give, yung giver, hindi lang siya nagsa-stop at giving. Meron siyang sinasaling activity to fully concretize yung idea na you're not just helping, you're also having fun while you help. Na parang hindi siya pure na, di ba? Kasi may concept na pag nag-dole out ka, parang yun na yun. Parang para ka lang donor na nagbigay and then it ends there. Pero here, ito kasi, parang hindi siya one time, big time. Launching to ng 1,000 meals. So, hopefully, meron siyang next month.
So it's actually nice nga no, yung sinabi niyo na hindi ka lang donor per se kasi may makukuha ka din kahit papaano. Okay, so why meals? Why meals? Why not 1,000 clothes, 1,000? Di ba kasi ang dami pwedeng ibigay eh. Bakit 1,000 meals? Actually. Kaya siya meals kasi 'di ba that's the very basic need, and when you get hungry, 'di ba ang super dami na niyan. For example, when you don't have food, parang ang labo mo na sa klase, parang ganyan. Parang that's the very basic thing, and parang care kasi yan. It's in the form of a care na people from UP Tacloban who are cross-registrants here, and then people from UP Diliman din are extending their care even across the miles to the people in UP Tacloban na who are in Leyte right now. Ayun, no? So marami na tayo natutunan tungkol sa hashtag 1,000 meals for UP Tacloban. Pero syempre, papasukan pa natin yan a bit deeper, no, later sa pagbabalik natin. Pero syempre, you could answer our question of the week. Kung magpapatato ka, ano ipapatato mo at saan? Yan guys, pwede niyo po kaming i-text sa 0927-2208-332. At syempre, you can promote with us. That's Laco Chica sa DZUP 1602 sa Facebook. And you could tweet us up on our Twitter line. And of course, pwede nyo rin i-hashtag ang hashtag 1,000 meals for UP Tacloban sa aming Laco Chica Twitter account na @LacoChica DZUP. And of course, visit the DZUP website also, dzup.org. Pagabalik po ang Laco Chica! Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chica. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Laco Chica! Ka-chicks ka pa! Ayan, magandang umaga po muli mga ka-chicks. Kami pa rin po ang inyong mga kasama sa Laco Chica. Ako po si classmate Mitch. Ako po si classmate Jel. At ako pa rin po si classmate Chol. Ako pa At rin. syempre, Kasama natin ang ating representative from the organizers of 1,000 Meals from UP Tacloban, si classmate Aryan. Ayun, hi, classmate Aryan. Nandiyan ka pa ba? Parang pag tinanong mo siya, nandiyan ka pa ba yung ano niya? Parang, saan ako na? Okay, kaya nandito ka ba naman? Okay, so, handa ka na ba sagutin pa ang iba't ibang mga tanong namin dito? Sige, handa na tayo. Huwag yung pang pageant na level. Yun tayo Okay. eh. Okay. So, ayun. Ano nga ba ang participation ng mga staff and students from Tacloban sa nasabing event? For the cross-registrant, syempre, ang super daming ginagawa, like yung publicity, yung pag-sell ng tickets, and then yung sa production work, and then abangan nyo pala magpa-present yung mga UP Tacloban cross-registrant sa concert talaga. And then, yun, sobrang daming ginagawa. Pero from the Tacloban people na nasa Tacloban talaga, they can only do as much kasi nga, kahit kuryente, mahirap sila doon. I have a question. Di ba kasi may cross-registrants tayo dito from UP Tacloban nandito sa UP Diliman. Until when valid yung cross-registration ng ating mga classmates mula sa UP Tacloban? That's for this SEM lang. We are assured of 1 SEM. And that is all expense paid. Your accommodation, ganun. Tama ba? The food is shouldered by people na nag-donate, and then the dorm is for free, and then the tuition fee for most of us, except 3 people I think, free na din. Bakit 3 may people? exception? Bakit may Bakit exception may 3 tayo people? doon? Actually, nalaman ko lang din siya when I had the database of UP Tacloban cross-registrants. Apparently, nag-enroll sila earlier than naasikaso yung kasi they are NCR-based, pero nag-aaral sila sa Tacloban. So, yun. Okay. So that's not counted? Yung mga taga-NCR na nag-aaral sa UP Tacloban? Counted siya, Pero pero late nga since daw. early sila, parang Late Okay. they can afford apparently or something like that. I don't really know yung Okay. Okay, let's not delve into the political things. Oo. Pero I'd just like to add na parang ang ganda na kahit yung mga students na mga cross-registrants ay actively participating din mismo dito sa benefit concert for your fellow students na nasa Tacloban. Nakaka-excite nga ng Oo. mga ka-chicks. If we have time, pumunta po tayo para makita din naman natin. So right now, do you have any idea kung ilang meals na or ilang students na mabe-benefit na itong 1,000 meals natin na event? Meron kasing ina-update lagi yung UP Aperture sa Facebook group na 1,000 meals for UP Tacloban. Yung last ko na nakita last night was 900 plus. Wow. So feeling ko today, makakomplete na natin yung 1,000. We're almost near the 1,000 meal mark. Oh, that's great. Very good scholar ng bayan and a lot of people who are helping. If ever lumagpas sa 1,000, okay lang. Ma-accommodate pa rin naman yung mga tao. That's even better. Kasi yung 1,000 meals kasi na dito, that's
yung tickets na yan for within UP lang. Syempre, meron tayong rock local, mga people from the outside. So, different sila sa count ng 1,000 na tickets. Rock Great. Rock Local kasi and Joyride Sessions are parang partners na rin ng DZUP kasi dahil nga dun sa talatugtugan natin, no, with classmate Bianca. Ayun, so it's really nice, no? 900 plus. Grabe, applaud. Actually. No, pero Nice one. ito, classmate Arian, kung kunwari, bukod sa pagbili ng tickets or meals, meron pa bang ibang ways para makapag-donate or makatulong yung mga tao dito sa 1,000 Meals for Tacloban? Pledges are actually accepted during the event or pre-event habang bumibili kayo ng ticket. You can also pledge, for example, gusto mo lang ng isang ticket pero you want to secure more than a day's meal for a student. So you can always pledge. You can also contact IZA sa ticket na nakasulat naman sa ticket. Okay. At least merong parang choices kung gusto pa ba nating magbigay pa ng mas marami. No? So, saan ba gaganapin tong ano? As in, where in UP natin makikita tong 1,000 meals? The venue of the concert will be sa amphitheater sa Quezon Hall. Likod ni Oble. Ayun, so mga hindi nakakaalam po, ang Quezon Hall, ang amphitheater nasa likod nga ni Oble, ng Oblation natin. Sa gitna po siya ng University Avenue, mga ka-chicks. Ayun. So, puntahan natin to. Ano to siya? Free seating? Free seating ba siya? Is it... Standing? Oo, standing. Since it's an open event, so na concert din. So, walang upuan and it's gonna be parang open event siya. Kaya hindi entrance yung ticket mo, actually. You can go there kahit wala kang ticket. The point of the ticket is yun yung concrete help mo there. Parang yun. Just to show na may natulong ka or may nabigay ka for the students of UP. Wow! So, ibig sabihin ba, parang lahat, open to the whole community, hindi lang sa UP students, itong 1,000 Meals for UP Tacloban? Yes. Open siya to everyone, even if wala kang ticket. But the point of the ticket nga is to, para ma-reach natin yung mark and beyond the mark even. Okay. So, ito pa, no, isang goal ng campaign na to ay yung, katulad nga ng nasabi mo, ay pataasin ang level of awareness ng community tungkol sa issues and concerns na nasabing disaster. Paano ba to ma-achieve during the event proper? Yung mga songs ba ng bands ay related? Related? So, yung mangyayari, di ba, naka-gather na tayo ng sobrang daming tao. Apparently, mga 1,000 at that. So, that alone is already a level of awareness for them. But more importantly, during the event kasi yung mga banda, kaya chinuse ng organizers na hindi mainstream bands. That's also to support the underground music. And also, parang it's gonna be, parang sobrang dami niyang na-encompass na yung promotion niya din is yung banda, yung feeling ko yung kakantahin nila, things that are also related and things that na magmulat sa audience. You're actually giving parang a stepping stone to a lot of underground artists, a lot of underground bands who want to make it to the industry. So that's very nice. Ano pa ba? Ano pa bang kasi ang daming kasing ang daming tumutulong sa event na to. Ang daming mga nag-offer ng tulong, nag-offer ng kanilang mga pwedeng ibigay para sa UP, para to sa UP Tacloban nga na event. Sino-sino ba dito yung mga organizations or yung mga people na tumulong para gawing posible itong event na to? Firstly, the Contend UP, they are the main organizers with Rock Local. And then, sa organizations in UP, we have UP Aperture, UP Sidlangan, we have the USC, we have Stand UP, and we also have the Radio Circle, and yung Tindog, that's the UP Tacloban Cross Registrants. Question lang, yung mga, meron ba tayong mga officials from UP Tacloban, like the Chancellor or heads ng UP Tacloban who would come to the event on Thursday? That I cannot confirm yet kasi merong invitations na sinend to them. Although, kasi nga nag-resume na sila ng class and they also have to bring back the normalcy there. Feeling ko medyo malabo. Pero yung mga offices dito, like the Office of the Student Regent, Staff Regent, OVCSA, OSA, and a lot more offices from Diliman supported this and have their endorsement letters already. May representatives, no? Pero ang ganda nga sana nun if mismong from UP Tacloban para may first-hand account tayo from them. Parang ganun. Ang ganda nun sana. Actually, sana yun yung plan na yung mga SC na galing Tacloban. Kasi nga, di ba, nag-attend sila ng GSC. Diretso na sana sila dito para maka-attend, makinig din sila sa BOR meeting. However, since na-move yung BOR meeting to Feb 6, so parang alanganin na siya na kailangan nilang pumunta dito twice. So, classmate Arian, ano bang mangyayari after the benefit concert? Parang
how will the money from the concert reach the UP Tacloban students? Yung mechanics behind that is that yung content will, on that night din, i-turn over yung money to the OVCSA since sila yung under sa student affairs, office responsible for the student affairs. So yun. And they will find the way na ma-channel. Kasi hindi rin pwedeng from student to student kasi walang accountability na ganyan siya ka-heavy as compared kung office talaga yung mag-handle. Ayan, so narinig na natin about the benefit concert nga. Para lang maengganyo palalo yung mga ka-chicks natin, ano pa ba yung dapat nilang abangan besides the bands? Kailangan nyo mapanood yung mga UP Tacloban Cross Resistance. They will dance. And then, meron kayong chance, every ticket that you buy, you get one chance to win an artwork na ginawa ng mga fine art students. So, that's something very unique. Kasi ginawa nila yon for that concert talaga. This is really a nice opening for a lot of organizations, a lot of people to share their talents, to share all their capabilities for one event that could help a lot of people. Yes. Sana nga matuloy-tuloy pa yung mga ganito, no? Naumpisahan ninyo, syempre. Ikaw ba, classmate Arian, magpe-perform ka ba dito sa 1,000 Meals for UP Tacloban? Busy kasi sa organizing. So, binigay ko na sa kanila. Yes. Dinaligate na natin. Baka next time, classmate Ikakalma Arian. mo muna yung mga talents mo, ganun. Wag muna. Mataas daw talent fee ni classmate Arian. Ayun. Medyo natuwa ako din sa Okay. talent fee. Oo. Sige. Pero, kaya ayan, bukod pa dito sa 1,000 Meals for UP Tacloban, ay meron pang hatid na event sa atin si Calendar Boy. Na hatid ni classmate Classmate Cholo. Cholo, ano nga ba? Sige, go! At syempre yun nga, napag-usapan na natin yung 1,000 Meals for UP Tacloban na benefit concert. Pero syempre, mas marami pa tayong mga events na aabangan this week. Simulan na natin sa Clairvoyance CE at 23. Inaanyayahan ng lahat ng estudyante ng Institute of Civil Engineering makibahagi na sa CE Days 2014, ang taunang week-long series of events ng Institute of Civil Engineering. Kasama sa lineup of events ang CE Mixer, isang academic field trip, sports fest, trivia quiz show, CER5, ICE Colloquium, and Mr. and Miss CE at Sining Sensation. Ito ay gaganapin sa darating na January 27 hanggang January 30. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang facebook.com/up.cedays. Ito ay hatid ng UP Engineering Student Council or UPESC Civil Engineering Representative sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! Enroll na sa mga summer workshops na handog ng Philippine Education Theater Association o PETA. Kabilang sa mga available workshops ang Children's Theater, Teen Theater, Theater Arts, Basic Acting, Advanced Acting, and Creative Musical Theater. Magsisimula ito ng April 7 hanggang May 18, 2014. Para sa ibang detalye, tumawag lang sa 0906-556-4800 o 0725-6244. Pwede rin mag-email sa petatheater@gmail.com. At syempre ang University Job Fair on February 7, 2014, tinatawagan ng lahat ng graduating students naka-ready ng sunflowers para sa pinakaaantay na graduation. Pero sure ka na ba sa mga darating na araw? This 2014, huwag ka na mag-alala. In celebration of the 25th year, University Job Fair 2014 is bringing back its basics sa pagja-job fair. At syempre, remember what you're studying for, remember what you've gone through, and remember what all this is for. Take the final steps with us from February 7 to 4 to 7 at the UP Bahay ng Alumni from 8 a.m. to 5 p.m. onwards, finishing your very own success story. Hatid sa inyo ng University of the Philippines Diliman Student Council, UP Advertising Corps, and UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! At syempre, wag natin kalimutan ng 1,000 Meals for UP Tacloban, a benefit concert this January 30, 2014. At syempre, ang Sining Del Pilar 2014 na ginaganap pa ngayon hanggang sa January 30. So para sa mga ibang detalye doon, mag-log on lang sa www.facebook.com/siningdelpilar or mag-tweet sa @siningdelpilar. Ito ay hatid sa inyo ng Broadcast Communication Department of UP College of Mass Communication. So bago pa magkabulol-bulol ako dito,
bumalik na tayo sa usapan tungkol sa UP Tacloban. Doon sa mga events. Oo, sa mga pagkabulol-bulol ko naman. Oo. Pero kaya mga classmates, no, stay tuned sa ating question of the week. Sa susunod na segment, kung magpapatato ka, anong design at saang parte ng katawan. Pwede nyo kaming i-text sa 0927-2208-332. At pwede nyo rin kami i-visit on Facebook. That's facebook.com/laquachica.dzup1602. You can follow us on Twitter, that's at laquachicadzup. At syempre, bisitahan nyo rin ang aming website sa dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika! Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, Kasali ka! Sa Lakwa Chika, Ka-chicks ka pa! Ayun mga classmates, we are back here sa Lakwa Chika. At syempre kasama nyo pa rin kami. Ako po si classmate Cholo. Ako po si classmate At Jel. ako po si classmate Mitch. At syempre kasama pa rin natin ang ating guest for today na si classmate Arian. Arian. Kanina ko ba siya inaasal? Kada break. Ayan, teka, Oo. tatlong segments na yung nakalipas mga classmates, Oo. diba? Mga ka-chicks, syempre. At ngayon, kailangan nating i-recap. Ano nga ba yung naging highlights ng tatlong segments na yun? Pinag-usapan natin ang hashtag 1,000 Meals for UP Tacloban Benefit Concert. Ang ticket prices ay 100 pesos for 3 meals at pwede pa daw tayong mag-pledge ng mas mataas na pera sa event mismo. At syempre, pwede natin ito bisitahin sa Amphitheater dito sa UP Diliman. Malapit po sa Quezon Hall on January 30, 2014, this Thursday. Yes, open for all po siya mga ka-chicks kahit na wala kayong ticket mismo. Pero syempre, encourage pa rin kayong bumili, to help. For UP Tacloban. At Yes. syempre, 5 p.m. Gates open at 5 p.m. At syempre, yun nga, pakikipagtulungan po ito ng maraming organizations dito sa UP Diliman. At syempre, sa mga tao na tumulong at nagbigay ng suporta dito sa event na to, maraming salamat. Ikaw ba, classmate Arian, meron ka bang gustong sabihin sa mga sumusuporta, sa mga nagbigay ng tulong dito sa event na to? To everyone na nag-help for these efforts, sobrang salamat coming from the UP Tacloban students. But it doesn't just stop here. We can still do more, and we are gonna do more than this. Okay, so do you want to greet anybody, mga nakikinig dyan, mga friends mo, mga kapitbahay mo, mga boyfriend mo, baka meron ka boyfriend, baka Boyfriend. Yung smile ni classmate Arya. Sobrang dami kong kailangan i-greet sayang sa time. So ayaw mo na mag-greet. O, i-share mo lang yung pagkain mo sa amin. Hindi kasi kanina pa yung pagkain niya dito. Ayun, pag-usapan na natin ating question of the week. Kung magpapatato ka, ano ang gusto mo ipatato at saan? Ano mga sagot nating mga classmates? Ito ang sagot ng ating classmate si Ira San Pedro. Trail ng stars na iikot sa ankle daw niya. Tapos, kaya life motto or lyric ng kanta sa gilid ng katawan. Very interesting. Interesting din yung sagot ni classmate Lorraine, Ultrasound na magiging anak ko sa bandang likod ko. Wow. Medyo. Alupit. At syempre, ito nga sabi ni classmate Robert, HP logo doon sa space between my thumb and my index finger. Ayun mga classmates, marami pong mga sagot dito ang ating mga classmates. So kung gusto niyo pong malaman, mabasa at magka-idea kung anong pwede niyo itattoo sa katawan niyo, ayun, basahin niyo lang po sa aming Facebook page, Lakwa Chika sa DZUP 1602. At syempre, kung gusto nyo i-text sa amin kung ano nga bang mensahe yan ang nasa inyo pang mga isip, ay pwede naman sa 0927-220-8332. At syempre, pwede nyo rin kaming i-tweet sa @lakwachika DZUP. At pwede nyo rin kaming bisitahin sa aming website, dzup.org. Maraming salamat, classmate Arian, for gracing your presence here. Yes. Sa Lakwa Chika. And susunod na po ang Talatugtugan. Ang Lakwa Chika hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Abangan ng boses ng estudyante script 10 to 11 a.m. sa himpilang ito at bukas 10 to 11 a.m. din ang Samahang Bidang Bida. Kasama po, syempre, si classmate Robert at si classmate Dana. Yes. Dana tuloy, Dana. Ayun. Yes. So, isang oras na naman po ang nagdaan dito sa Lakwa Chika. Ako po si classmate Jel. Ako po si classmate Mitch. At ako po si classmate Cholo. Kasama natin si classmate At abangan nyo po ulit kami next week, Tuesday, dito lamang sa Lakwa Chika! Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika.